Bago po tayo magsimula sa ating minsan tayo po lahat ay tumayo para sa ating opening music.
Alam ko, nasa na tayo na purihin ng ating Panginoon, kaya tinatawagan ko ng si Sister Rita para sa atin. So, magandang umaga po sa bawat isa. Tunay ba na ang Diyos ay mabuti? Paano po ninyo nasabi? Sister Ed. Ngayon po ay unang linggo ng buwan, kaya inaalala natin ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, at tunay nga na siya ay nagtagumpay, tunay nga na siya ay natupad niya ang layunin niya dito sa mundo upang tayo ay maibalik sa Diyos, na makapiling natin siya sa darating na panahon. Kaya hinihiling ko na itaas natin ang banal na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah!
Binigyan ang pagpuli at pagsamba sa ating Diyos sa buhay ng mga Hallelujah, Jesus. Tuloy na ikaw ay pagpuli. Nararamdaman sa iyo ang pagsamba. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
Sa buhay, lagi mo
Ibinabalik po namin ang papuri at pagsamba sa iyong pangalan lamang, Jesus. So, tunay nga na napakasarap magpuwi sa Panginoon dahil hindi niya tayo pinitiniwan. So, kanina nga nag-aawitan tayo ay nag-uwi ako dahil parang na-miss ako sa kanta namin. Salamat po sa ating Panginoon. So, thank you sa mga sa oras dito mga kapatid, alam ko na sabihin na tayo sa parang pati na ating mga kapatiran sa oras na ito, kaya hinihiling ko na tayong lahat ay tumayo para yakapin natin ating mga kapatiran. Lord Sunday, kaya narito natin. Kaya sa oras na ito ay dadako na po tayo sa pagbabalik ng ating mga pagpapala sa ating Panginoon na siya nagbibigay sa atin ng mga bagay sa
sa ating buhay. Hindi lang sa financial kundi sa ating physical na pangatang lahat ng ating mga kailangan. Kaya dapat po natin ibalin ang ating pagmamahal sa Kanya, ang Kanyang ibigay sa atin. Tapos nung pag-uwi ko sa bahay, alam niyo naman ang part ng isang magulang. Ayaw na ayaw mo yung ama
Lord. Sundukan mo ni kakalaso, parumin mo ni ko katawan, kapalapan mo kurang nakalina. Hanggang padilaya, sekarang nang prepare ako sa talagas. Ako na kami sa ang tanong nila, sabi ko, tamang-tama yung ano na naka-assign sa akin, kilala ako sa bayan. Tapos sabi niya, ay, ano ba, hindi? Bakit hindi ka makahinga? Ay, nakapagod ka na naman, ante. Ano ka na naman ginagawa sa bahay? Siyempre, hindi lang magulang. Sabi ko naman sa kanya. Tapos, agad-agad na inisili ako, napakalaan ako sa puso. Salamat sa Panginoon dahil clear ko yung puso ko. Wala silang nakita. Pakinig ko, wala silang ano. Clear lahat. Ako lupos na nagpupuri. Sabi nila, sabi ko na ng doktor sa akin, ano, kaya mo bang gamutin yung sarili mo sa bahay? O ikaw pa nilagat isang gabi lang. Sabi ng doktor sa akin. Ayaw ko mag-akumpay. Ayaw ko. Sabi ko, yan lang nilang ako na ako. Sabi ko sa akin. Sige ma'am, yan ang gusto niya sa akin. Ako'y lupos na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Diyos na mahal. Talagang gusto ko ba sa pagpipura na pag ako'y nabubuhay kahit ano man dumating na pagsubok. Sabi ko talaga, Lord, pagpiling ko ng kita hanggang kaya ko pa. Kahit na sabi ni Pastor na magtas na yung aking ipin, maglilingkod pa rin ako, Panginoon. Sabi ko talaga. Kaya ako'y lubos na nagpupuri na nagpapasalamat. Halos sabay kami talaga na nagkasakit. Siyempre, kaya ko, nabalikan. Nakasukli siya, nabalikan. Andun, sa bahay, hindi na naman siya nag-ate. Kaya sabi ko sa kanya, patatayan ko. Tani, kung nabag ka di manay, balay, umating ka lang. O, isa ka to. Siga, may nakramay na, basta yung ba kaya ako natin, ako sarap. Ay, sige. Ako'y lubos na nagpupuri na papasalamat sa ating Diyos. Bagamat marami man tayo kung nagdadaan ng pagsubok, bumalik lang tayo sa Panginoon. Kasi ang Diyos na nagwala natin sa ating mga buhay, siya yung Diyos na pagkakamot, siya yung aking doktor ng aking mga paniniwala. Binabalik ko na po ang papuri at kakasilangan ng ating Diyos. Ito yung ako mga kapatid na kung hindi tayo lalayo sa ating Diyos ay hindi tayo mapabayaan at alam niya ang ating mga nararamdaman kaya kung ano man ang natin, nararamdaman natin ay kanya ginagawa kaagad na marami na tayo pahirapan. Tunay na napapabay ng ating Panginoon. Mayroon pa po ba? So, lapis din ako nagpapasalamat sa Diyos dahil patuloy niya akong ginagabayan sa akin. Lalo na sa pagpunta ko sa Diyos. Kasi kung parang ano, parang ayaw ako pumunta dito sa Diyos. Linggo-linggo. Kaya lang, pinipin ko. Kasi parang na Unang pagkasalaman, dito pa rin ako. Talagang linggo-linggo, maraming talagang kahit sa umaga pala. Pero nagdadasal ako na gusto ko talaga pumunta dito kaya lang mas nalala iyon kaaway sa aking buhay sa tutugan ko. Hindi pinatapos. Kaya nagpapasalamat ako sa Israel. Andito pa rin ako na nakakasama sa Pilipinas. Kaya kung wala na ako ay hindi ko po sa ating lahat na tayo lahat ay po sa ating pupuntahin ko po para makinig sa salita ng ating Panginoon at inarawakan ko kasi si Pastor David ang po yung para sa
Santo siya, kapasan si Ganuning, hindi dayo sa Diyos, sayang kapasan niya, tapos si Katayo, tapos si Katayo, so magsinso naman tayo, yamatay tayo. Nata nagagi, communion Sunday, kanya Say natin patungkol communion. Kanyan, sa teksto tayo natin, nanangnang tayo libro na Genesis. Genesis Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 13 at saka 16 hanggang 24. Genesis chapter 3 verse 1 to 13 at saka 16 to 24. At ang ginamit ko pong version ng Biblia, mga kapatid, ay version po ng Magandang Balita, Biblia. At ito po yung sinasabi sa wikang Tagalog. Sabi po rito, ang ahas na pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag kaming kakain, ay huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa mga puno, ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naroroon? Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin. Tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po'y nilinglang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sagot naman nito. Sa babae naman ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganganak, sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, papasakop ka sa kanya't siya mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang ipinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok doon ka nanggaling, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa
sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa'y iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang nagbibigay buhay at hindi na siya mamamatay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kirubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita at hinihiling ko mga kapatid na tayo yumuko at manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, salamat po sa buhay na naman na muling idinugtong ninyo. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na muling ibinigay ninyo. At maraming salamat sa iyong mga salita na aming pong nabasa at aming pong pagbubulay-bulayan ngayon. Hinihiling po namin na patuloy po kayong kumilos at manguna. Ang iyong alipin, Panginoon, ay walang magagawa kung wala ka, kaya kayo po ang patuloy na mangusap at makialam. Huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na uuwi po kami na hindi daladala ang mga pagpapalang nagmumula sa iyo. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Mga kapatid, sa ating pong teksto sa aklat ng Henesis, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 13 at talatang 16 hanggang 24, ay makikipag-usap po ako sa inyo sa temang ang pagkakasala ng tao. Mga kapatid, the fall of man. Ito yung dahilan kung bakit nahulog ang tao sa pagkakasala. Alam niyo mga kapatid, napakaganda ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Napakaganda po ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Ang ganda yung nilikha niyang garden para sa tao na kanyang nilikha. Actually mga kapatid, ay lahat ng kailangan ng tao ay nandoon. Lahat ng uri ng pagkain nandoon. At yung mga pagkain na nandoon, yung mga prutas, gulay, ay talagang wala kang sakit na makukuha. Kasi natural lahat. Kaya nga, kung pag-aaralan natin, noong unang panahon, medyo matagal ang buhay ng tao. Bakit? Kasi yung mga kinakain ng mga sinaunang tao, lalo na yung naunang tao, si Adan, ay talagang wala pong spray kasi natural lahat. Unti-unti, dahil nga sa talino ng tao, habang tumatagal ay maraming teknolohiya. Kaya ngayon, nabubuhay na lang ang tao na medyo maiksi at maraming sakit. Kasi mga kapatid, isa ang sakit o ang kasalanan po ay ang bunga niya ay sakit din. Kamatayan at sakit. Kaya nga tayo ngayon ay maraming nararamdaman. Pero kung nasunod lamang yung napakagandang plano ng Diyos, ang sarap ng buhay natin. Pero salamat sa Panginoon, dahil sa kabila ng ang tao ay nahulog sa pagkakasala, meron pong tinatawag na plan of redemption. May plano ang Diyos sa pagtubos. Dito mga kapatid, doon sa naka-underline, ibalik mo kapatid. Dito po nahuhulog ang tao. Dito po sa Kabanatang 6. Talatang 6. Sabi diyan, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. Alam niyo ba mga kapatid na dito po nahuhulog sa kasalanan ang tao? Lust of the eyes.
Sa atin, marami sa atin, at ito ang talagang kahinaan ng tao. Yung napakaganda sa paningin. Pero lagi kong sinasabi na hindi lahat po ng maganda ay nakakabuti. Hindi lahat ng masarap ay nakakatulong. 'Di ba? Ngayon, kung bakit marami ang sakit ang tao, ay dahil sa masyadong pinasarap yung mga pagkain. Na kung kakain po tayo sa mga magagandang restaurant, masarap talaga. Pero sa panlasa lang. Sa dami ng mga ingredients at pampalasa na inilalagay, pero yun din ang isang dahilan kung bakit maraming sakit ang tao. Kaya nga nung mga naunang tao, yung mga medyo panahon pa rin namin, naabutan ko pa rin, actually, wala namang niyang mga magic sarap o nor chicken cubes o yung mga, ang dami kasing nilalagay ngayon eh. May mga oyster sauce, ang daming nilalagay para lang masarap ang pagkain. Kasi ang tao, masyado tayong hinahabol po natin yung panlasa. Pero noon, asinan mo labat, sagsagan mo labat na inasindok, agatan mo labat. May apayas? Hanggang apayas labat. Galit mo labat man, sagsagan mo, inamoy agat. Ay grabe la. Akadi 4 kalay ang mapiuos kasumpal mon mangan kasi masamit. Pero Nathan, hindi na-appreciate ng mga bata. Bakit? Dahil sa mga modernisasyon, ang daming binabago, ang daming nagbago dahil naging matalino ang tao. Ito nga yung dahilan eh. Oo, naging matalino ang tao, kaya lang ang tao, dahil sobrang katalinuhan, doon siya nagkakasala naman. Tignan nyo. Di ba noon, isipin natin, paano po lilipad ang eroplano? Bakal na napakabigat. Ang mga ibon, kumakampay kasi sila. Siyempre, may pakpak sila, kumakampay. Malalapad yung pakpak, medyo magaan yung katawan. Pero yung eroplano, katulad nung sinakyan namin, papuntang Davao, ito lang. Meron palang eroplano, Jed, na mahigit 400 yung passenger. Ang laki talaga. Grabe. Siyam na, yung upuan na magkakatapat, siyam. Tapos, napakahaba talaga. Sabi ko, biro mo, isipin mo na lang na ganun nandoon sa itaas, yung ganun karami ang tao, punong-puno, tapos nasa area na nakaganon lang. Pero paano nakakalipad? Pero dahil sa karunungan ng tao, ang daming technology. Ngayon pati yung ano ba tawag doon? AI, Artificial Intelligence. Grabe ano? Ang dami nang pwedeng gayahin. Dahil sa teknolohiya. Pero mga kapatid, dito po nahuhulog ang tao. Napakaganda sa paningin. Pangalawa, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Ito naman yung lust of the flesh. Sabi ko kanina, hindi lahat ng maganda nakakabuti. Hindi lahat ng masarap nakakatulong. Ito, kasi kung minsan, ina-after din natin yung masasatisfy tayo. Pero doon nahuhulog ang tao. Walang kakontentuhan. At pangatlo, yung pride of life. Sabi diyan, naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kahanga-hanga ang maging marunong. Pero mga kapatid, dahil sa karunungan, ang daming kasalanan. Ang daming kasalanan. 'Di ba? Ang krimen ngayon, laganap. Kahit gaano nag-aaral yung mga yung mga law enforcement natin sa teknolohiya kung paano ma-prevent ang krimen, pero kahit na high-tech sila, grabe rin yung talino ng mga kriminal. Lahat ng mga pinag-aaral lang mabuti. Kaya mga kapatid, dito po nahulog ang tao. Lust of the eyes, lust of the flesh, at saka pride of life. Mga kapatid,
Yun yung pagkakasala ng tao. Nahulog ang tao sa kasalanan, pero katulad ng sinabi ko kanina, meron pong plan of redemption. May plano ang Diyos. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Di ba? Nagkasala na ang tao, makasalanan ang tao, hindi marunong sumunod sa utos ng Diyos, pero laging gumagawa ng kaparaanan ang Diyos para abutin tayo. Pangalawa, nagbigay po siya ng 10 utos, yung 10 commandments. Yun yung standard sa panuntunan ng tao sa buhay. Pero wala ring nakasunod. May mga nasusunod yung iba, 2 siguro, 3, 4, pero yung perpektong kabuuan, wala. Kaya nga sabi rito mga kapatid sa Roma, Kabanatang 3, talatang 9 hanggang 10, yung kasalanan ni Adan at saka si Eva ng kasalanang hindi pagsunod sa Diyos o masuwayin sa utos ng Diyos, minana natin. Kasi sila yung ninuno natin. Kaya ang tao, dahil sa kasalanan ng isa, nagkasala ang lahat. Dahil sa kasalanan ni Adan, kasalanan natin na mga apu-apuhan niya. Ang lahat ng mga tao ay makasalan. Roma, Kabanatang 3, talatang 9 hanggang 10. Sabi diyan, ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hintil? Hindi. Tulad nga ng aming sinabi, ang lahat ng tao ay makasalanan, maging Hudyo o Hintil man. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang gapo'y matunong, ang gapo hanggang sakay. Wala pong matuwid, maski si perfecto, hindi po siya perfect. Pangalan lang niya yung perfecto, pero makasalanan pa rin siya. Sa Roma, Kabanatang 3, talatang 23, sabi po diyan, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Malinaw mga kapatid na wala kahit isa ang matuwid at lahat ng tao ay nagkasala. Kaya dahil doon, ang lahat ng tao ay mapaparusahan ng kamatayan. Sa Roma, Kabanatang 6, talatang 23, sabi po diyan, yung unang part, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ibig sabihin, katulad ng sinabi doon sa Genesis na huwag mong kakainin, yun yung bilin. Huwag mong kakainin ang bunga ng punong kahoy dyan sa gitna. Dahil once na kinain mo yun, sabi ng Panginoon sa tao, mamamatay ka. Pero yun nga, kinain pa rin. Kasi maraming nagsasabi, mas masarap daw yung bawal. Hindi po totoo yun. Mas masarap sumunod po sa kagustuhan at kalooban ng ating Panginoon. Sa pahayag, Kabanatang 20, talatang 14 hanggang 15, totoo pong may kamatayan. Sabi po diyan, pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga kapatay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Yung unang kamatayan, mga kapatid, ay yung kamatayan natin physically. Pero ang pangalawang kamatayan, yun yung eternal death o yung kaparusahan, walang hanggang kaparusahan. Itatapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pero salamat sa Diyos kasi mapalad po tayo. Kasi noong tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas, ay nakasulat na yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Sa Gawa, Kabanatang 4, talatang 11 hanggang 12, ito yung plan of redemption. Kanina, pinag-aralan natin, lahat ng tao makasalanan. Dahil sa minana nating kasalanan, lahat ng tao mapaparusahan. Lahat ng tao itatapon sa lawa ng apoy kung hindi po nanumbalik
sa ating Panginoon. Pero dahil ang tao ay mapaparusahan, ayaw ng Panginoon na maparusahan ang tao. Kaya nga, meron plan of redemption. Sabi dito, sa Gawa 4, Kabanatang 11 hanggang 12, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay. Ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Pangalang Jesus lang. Ganun po kahalaga. Hindi po pangalan ng anuman. Hindi po pangalan ni San Pedro, ni San Roque, ni Birhen Maria, hindi po. Ni San Jose o kung sino mang santo, ni San Carlos o San Quintin, San Nicolas, lahat ng santo, kundi pangalang Jesus lamang. Kaya nga mapalad tayo kasi tayo po ay nananampalataya sa Panginoong Jesus. Tayong mga Kristiyano. Mga kapatid, napakaganda po ng plano ng Diyos sa kaligtasan. Una, ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang tao. Tingnan niyo ano? Hindi po masukat kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Biro nyo, makasalanan ang tao pero minahal pa rin ng Diyos. Sa Juan Kabanatang 3, talatang 16, ito po yung tapos nang nagkasala ang tao. Mapaparusahan na ang tao. Pero bakit minahal pa rin niya? Kaya nga mga kapatid, ang Diyos, gaano man tayo kasama, nagkakamali man tayo, nagkukulang, pero minahal pa rin tayo ng ating Panginoon sa kabila ng masuwayin tayo. Sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ibig sabihin, minahal ng Diyos ang lahat ng tao, mayaman at mahirap, Hudyo man o Hentel, kahit anong lahi ng tao, maski mga Arabo, mahal ng Panginoon lahat. Kaya dahil sa pagmamahal na yon, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa kabila ng makasalanan tayo, minahal pa rin tayo ng Panginoon. Kaya niya ibinigay yung kanyang bugtong na anak. Siya ay nanaog dito sa lupa, ipinanganak ng isang birhen para iligtas ang buong sanlibutan. Ganun po niya tayo kamahal sa kabila ng masuwayin tayo. Grabe po ang pagmamahal ng Panginoon. Hindi po mapapantayan. Sa Jonas, Kabanatang 4, talatang 1 hanggang 2, maski no panahon ng mga propeta, si Propeta Jonas, sabi diyan, napatunayan niya. Ngunit dahil dito, Jonas chapter 4, verse 1 and 2. Ngunit dahil dito, nalungkot si Jonas at siya nagalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Ninive. Kaya't siya'y nanalangin, O Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wakas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. Grabe ano? Grabe ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang tao. Kahit makasalanan ang tao,
minahal pa rin ng Panginoon. Pangalawa, ang pag-aalay ng Diyos para sa makasalanang tao. Sa mga taga-Roma, Kabanatang 3, talatang 25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Nung unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Grabe ano? Nung unang panahon, gaano kahaba mula noong creation, mula nung nagkasala si Adan at saka si Eva, hanggang dumating ang Panginoon. Napakahabang panahon. Pero grabe yung word na nagtimpi, ano? Nananos. Dad Pangasinan, agaylay intipil to. Grabe yung kanyang pagtitimpi. Sa kabila ng ang tao ay marupok, makasalanan, pero nandun pa rin yung pagmamahal. Kaya nga, inialay ng Diyos bilang handog ang kanyang anak. Upang sa pamamagitan daw ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat. Kaya nga mga kapatid, yung pagkapako ng ating Panginoon doon sa krus, nung ipinako po siya, mayroon pong dumanak na dugo. Nung tinusok siya, mayroon pong dumanak na dugo. Kasi kailangan mayroong dugong dumanak. Kasi nung unang panahon, pag nagkasala ang tao sa panahon ng Old Testament, kailangan po mag-alay ng tupa. Yung walang kapintasan, wala kang masabi, walang bahid ng kapintasan, sakit yung tupa na yon. Yun po yung ginigilitan at yun iniaalis sa Panginoon. Kaya nga dugo po, ibig sabihin buhay. Kaya ang Panginoon, siya po ay namatay. Tumulo po ang kanyang dugo upang maging handog para mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sasampalataya sa Kanya. Kanina sa John chapter 3 verse 16, mahal niya ang lahat ng tao, buong sanlibutan. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pero upang sino mang doon na may pagkakaiba. Sino mang sasampalataya, hindi na raw mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang gagawin. Kaya nga, ibinigay niya para sa lahat. Kaya lang, yung kaligtasan ay depende doon sa magre-response. Kung sinong tatanggap. Parang regalo. Kung bibigyan ko kayo ng regalo, libre, kung hindi nyo tatanggapin, hindi mapupunta sa inyo. Ganon din. Kaya nga dito, sa pamamagitan daw ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Naperdona ko no. Maliwanag po yung sinasabi diyan. Mapapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Alam niyo ba yung word na sumasampalataya? Hindi po ito yung Kristiyano na matapos tanggapin ang Panginoon, wala na, hindi na pupunta sa church. Hindi na magpapatuloy. Hindi po ganon. Ang salitang sumasampalataya, action word po yan. Ibig sabihin, yung word na sumasampalataya, nagpapatuloy. Hindi humihinto. Yun po ang ibig sabihin. Kaya nga, warning ito sa mga kamag-anak natin na nakasama na natin, tumanggap sa Panginoon, na binabaliwala ang paglilingkod sa Diyos. Kailangan magpatuloy, sumasampalataya. Pangatlo, mga kapatid, ang pagpapatawad ng Diyos sa makasalanang tao.
Sa unang Juan, kabanatang, ay, nagsusulat pala si Brother Danny. Mabilis ako bro Ibali, i-send ko ito sa natin, sa group chat natin. Sabi diyan, 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. No ikumpisal tayo kuno, kung sasabihin natin sa Diyos yung mga kasalanan natin, alam niyo mga kapatid, maliwanag dyan. Kung ipapahayag natin sa Diyos, ipahayag, sasabihin. Kaya nga pag nagpe-pray tayo, ay kailangan po nating humingi lagi ng tawad sa Diyos. Ipahayag natin, sabihin natin sa Diyos. Huwag niyong sabihin sa kakilala niyo, baka mamay ibulgar pa yan. Imamarites pa yan, delikado. Sa Panginoon natin sabihin. Sa Panginoon tayo hihingi ng tawad. Diba? Sa mga ibang pananampalataya o relihiyon, sinasabi sa tao. Kaya may kwento po na isang tao na nagkumpisal. Diba pag magkumpisal ka, sabi, pero hindi ko pa nasubukan. Diba hindi daw makikita? Basta ibubulong mo lang may butas. Sino mga nakasubok na? Mayroong tao nagkumpisal. Sabi niya, Father, may kasalanan po ako. Ano yung kasalanan mo, Juan? Nagnakaw po ako ng lubid. Sabi ng padre, ay lubid lang pala. Sabi nung pare, pero sabi ni Juan, Father, sabi niya, kasi ang dulo nun kalabaw. Ninakaw niya yung lubid lang, pero ang dulo pala, kalabaw. Tinengteng tumanaya, Dok. Pero mga kapatid, hindi sa tao, kundi sa Diyos tayo humingi ng tawad. Sa Diyos natin ipahayag yung mga kasalanan natin. Kasi wala pong maililihim sa Diyos. At ang katiyakan mga kapatid, ito, assurance, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Kahit gaano kalaki, kahit gaano karami, ang gano sa'y kasalanan tayo at agat nalusoy kabayo, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At hindi lang yon, lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Alam nyo ba yung lilinisin? Kaya nga sabi ng ibang Kristiyano, ay ang 1 John 1:9 daw ay sabon ng Kristiyano, panlinis. Pero huwag nating abusuhin. Lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, ang Panginoon pag nagpatawad, forgive and forget. Kinakalimutan na niya. Kasi nililinis na niya. Tinatanggal niya. Kaya nga nagiging malinis tayo sa harapan ng ating Panginoon. Pang-apat, ang pagpapawalang sala ng tao ay ang pagpapawalang sala ng Diyos sa makasalanang tao. Sa Roma, kabanatang 3, talatang 24, 26 at saka 28, sabi po diyan, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito po yung tinatawag nating grasya o grace. Kagandahang loob ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinawalang sala na tayo. Pero sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi po sa pamamagitan ni Birhen Maria o sino mang santo. Mapapansin ninyo, puro through Christ Jesus. Kaya nga sa Panginoong Jesus lang.
na siyang nagpalaya sa kanila. Kaya nga tayo naging malaya eh. Dati, alam nyo, alipin po tayo ng kasalanan. Pero ngayon, pinalaya na tayo ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon nga ay tuwirang ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid. At siya ang nagpawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Ano na naman ang ginamit? Sumasampalataya, hindi sumampalataya. Nakikita niyo yung pagkakaiba? Ang sumampalataya once and for all. Pero ang sumasampalataya, nagpapatuloy. At siya ang nagpawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, mapapawalang sala ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, ito yung ano ng mga Pariseo noon, puro sila law, puro sila law, puro sila law, puro sila commandment. Inalis na nga ng Panginoon. Kaya nga, kawawa sila. Sila pa yung nagpapatupad. Akala nila, dahil pa rin doon sa pagsunod sa kautusan, pero wala kasi pagkasunod kayo gumawa ang paraan ng Diyos. Pero hindi nila tinanggap ang Panginoon. Sila pa nga ang nagpapako sa krus. Pero salamat sa Diyos, kasi napawalang sala po tayo, hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Sa Roma, Kabanatang 4, talatang 7 hanggang 8, mapalad ang mga taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad na rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, mapalad po tayo kasi pinatawad na tayo. Hindi lang tayo pinatawad sa mga kasalanan natin, pati sa mga pagsalangsang. Ano niyo ba yung pagsalangsang? Yung hindi pagsunod. Di ba? Nagkakamali po tayo paminsan-minsan. Pero salamat sa Diyos. At sabi niya, hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Panglima, dito na po tayo magtatapos. Ang pagbibigay ng buhay na walang hanggan sa makasalanang tao. Sa Roma, Kabanatang 5, talatang 21, sabi po diyan, kaya nga kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mapansin ninyo, puro sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, tayo po yung totoo at tunay. Alam nyo, ito po yung napakaganda sa Foursquare. Full gospel. Kasi may mga pananampalataya, hindi naniniwala sa Panginoong Hesus, pero lahat ng pinag-aralan natin, puro sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi po natin matatanggap ang kaligtasan kung wala po ang Panginoong Hesukristo. Sa Roma, Kabanatang 6, talatang 22 hanggang 23, ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibubunga nito'y buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Napakaliwanag yun mga kapatid. Buhay na walang hanggan, yung libreng ipinagkaloob
sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Sa unang Juan, kabanatang 5 kabanatang 5 talatang 20, sabi po diyan, at nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na si Hesu Kristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaya kung may magsasabi sa inyong kung anumang pananampalataya yan, at sasabihin nila na ang Panginoong Hesus ay tao, mga kapatid, siya po ay Diyos. Nagkatawang tao nung siya nanaog dito sa lupa. Ginampanan niya ang kanyang tungkulin para iligtas ang sangkatauhan. Pero after that, bumalik na siya doon. Siya po ay tao 100% nung siya nandito. Kasi nga, tao ang kanyang ililigtas. Makasalanang tao. Pero siya na tao na walang kasalanan ang karapat-dapat na maging tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya ngayon, mapalad tayo kasi naparito ang anak ng Diyos at binigyan daw niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesu Kristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Hinihiling ko pong tayong lahat ay tumayo. Ang pagkakasala ng tao. Sa kabila ng pagkakasalanan ng tao, pero salamat dahil sa napakagandang plano ng Diyos para sa pagtubos sa atin, para tayo maligtas. Ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang tao. Kahit makasalanan tayo, minahal pa rin tayo ng Panginoon. Pangalawa, ang pag-aalay ng Diyos para sa makasalanang tao. Inialay niya ang kanyang buktong na anak para sa atin. Pangatlo, ang pagpapatawad ng Diyos sa makasalanang tao. Pinatawad tayo ng ating Panginoon. Pang-apat, ang pagpapawalang sala ng Diyos sa makasalanang tao. At panglima, ang pagbibigay ng buhay na walang hanggan sa makasalanang tao. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong salita. Lord, sa kabila po ng pagkakasala ng aming ninuno na si Adan at saka si Eva, dahil sa kanilang kasalanan, kami rin ay makasalanan. Dahil binata namin ang kasalanan nagawa ng aming ninuno, kaya makasalanan kami. Pero Lord, salamat po. Dahil mula sa iyong makasalita, sa kabila ng makasalanan ng tao, minahal mo pa rin kami ng walang kapalit. Kayo pa rin umabot sa amin, gumawa ng paraan para iligtas kami sa kapahamakan. At maraming salamat. Wala na kaming masasabi pa sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Lord, salamat. Papaghahawakan namin, Panginoon, ang makasalita mo. Salamat sa buhay na walang hanggan ay pinangako. Salamat, Panginoon, sa assurance na ibinigay mo. Salamat. Magpalain mo po ang mga anak na habang kami nabubuhay, habang kami naririto sa mundo, patuloy kaming maglilingkod sa iyo, Panginoon. Patuloy ka namin paglilingkuran. At kahit anong mangyari, hindi mo kami susuko. Maglilingkod kami at maglilingkod sa iyo, kami sa iyo, Panginoon. Hanggang
inyo na kunin po yung tinapay, kunin po yung upang. Tayo pong lahat mga kapatid ay yung po tayo manalangin. Lord, maraming salamat Panginoon. Katulad ng mensahe ngayong umaga, salamat sa napakadakilang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Hindi po kami kaibig-ibig, pero inibig mo kami. Hindi po kami karapat-dapat mahalin, pero minahal mo pa rin kami. Salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Salamat Panginoon sa pagtubos mo sa amin. Lord, ngayon Panginoon, ay isi-celebrate po namin ang banal na komunyon. Pag-aalala sa ginawa mong pagliligtas sa sangkatauhan. Panginoon, narito po ang tinapay na nagsisimbolo ng iyong katawan, na nadurog at nagkaluray-luray, tumanggap ng maraming hirap at pasakit, na kami sana ang magdaranas, kami sana ang aako ng lahat ng hirap na yan, pero inaako mo pa rin para sa amin. Ikaw ang tumanggap ng lahat ng mahirap at pasakit na dapat sana'y kami ang daranas. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ako. Panginoon, pagpalay mo po ang kupang ito na nagsisimbolo ng iyong katawan. Sa aming pong pagtanong, Panginoon, ng banal na komunyon, patawarin niyo po kami bago ka lang namin kainin ang banal na komunyon. Bago namin kainin ang tinapay at inumin ng salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad. Salamat dahil karapat-dapat po kami tanggap ng banal na komunyon. Narito rin po ang kuman nagsisimbolo ng iyong dugo na dumanap at umapos doon sa krus, na sa pamamagitan mo ng dugong tumanak, kami Panginoon ay nahugasan at napatawad sa aming magkasalanan noong kami ay sumampalataya sa iyo. Pagpalay mo po ang upang na nagsisimbolo ng iyong dugo. Lord, sa pamamagitan ng iyong dugo na tumanak, ikaw ay namatay, pero sa ikatlong araw ay muling nabuhay. At sa iyong pagkabuhay, kahit kami mamatay, physically, kami ay muling mabubuhay, Panginoon. Dahil sa iyong muling pagkabuhay. Salamat sa buhay na walang hanggan ay pinangako mo sa bawat isa sa amin. Darating ang araw, darating ang panahon, Panginoon, makakasama ka namin at kami ay mabubuhay na kasama ka ng mahabang walang hanggang panahon. Salamat sa pangako mong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Pagpalay mo ang tinapay, pagpalay mo ang kuban, pagpalay mo ang bawat natin ng buko. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. Itidistribute po mga kapatid yung tinapay at kuban. Kumuha po kayo ng tig-isa at sabay-sabay po tayo magpupunin. Pagkatapos po natin basahin ang salita ng Diyos. Ito
naman sa inyo. Noong gabing traitori ng Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, ay hinati-hati niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Kainin natin ang tinapay. Pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, "Ang inumin ito ang bagong kasunduan na pinagtitibay ng aming dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin." Inumin natin ang kubang. Hallelujah. Tayo po lahat mga kapatid ay lumuho at tayo po ay darako sa pagbukas ng pangalaman. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan po ng aming gawain at panalangin. Lord, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa mensahe. Salamat sa assurance, Panginoon. At salamat dahil meron kaming buhay na walang hanggan. Lord, habang kami naririto sa mundong ibabaw, maraming pagsubok, maraming problema, pero Lord, dalangin ko po na patuloy mong gawayan at ingatan ang iyong mga anak sa iba't ibang pinagdadaanan nila sa kanilang buhay. Tulungan mo sila. Itinataas ko sa iyo, Panginoon, ang complete healing kay Brother Alberto Sibayan. Lord, paghilumin mo ng mabilis yung sugat ng kanilang operasyon at ibalik mo yung dating sigla at lakas nila, Panginoon. Ingatan mo po sila. Huwag mo po silang papabayaan. Ganon din po, Panginoon, si Sister Jane. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng karakasan na bumula sa iyo. Ano man po yung mga karamdaman nila, Lord, ikaw kayo po nakakalaman, walang nalilihim sa iyo. Pagalingin ko sila completely, palakasin ko sila. Salamat po. Maraming salamat po. Lord, sa mga kapatiran namin, kung may mga karamdaman, abutin ko sila, pagalingin ko sila. Pinagkakaniwala po namin sa iyo ang aming buhay. Ang aming ikabubuhay. Pagpalain mo ang mga anak, ano man ang gagawin nila, saan man sila tutungo, yung mga trabaho nila, Lord, ingatan mo po ang bawat isa. Samahan mo ang bawat isa. Protektahan mo at ingatan ang bawat isa. Salamat. Maraming salamat sa iyong gagawin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless you, mga kapatid. Pagkakas sa ito ng Panginoon Diyos. Praise God. Salamat, Pastor, sa paalala ng ating Panginoon ang dating tagapagligtas sa amin. Ibalik natin ang papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah.